Sirit? Di negosyo, kakaibang negosyo ang hatid namin sa inyo ngayon. Hindi joke ito! Ma'am, she's at Pop Cheese. Ready na ba kayo sa trending na inihaw na balut at Penoy? May iba't ibang flavor pa na pasok sa panlasang Pinoy. Ginamit ko po yung social media para doon po mapakilala yung business ko. Nagulat ako, pagdating namin ng 5 days, marami na nagpupuntaan na mga galing sa mga laking lugar, mga nakakotse pa. Ang bayong pinabongga, kaya ang negosyo, libo-libo ang kinikita. Yung range po namin, every Christmas, nasa 200 plus po siya. And then kapag mga normal days naman po siya, nasa hundreds na po siya, nag-almost half yung sales po namin. Legit na shawarma, matitikman na. 1 milyong kita kada buwan. Ano sa inyo yan? The ingredients, what we are using, it's not available in Manila. We used to bring it from Jordan. When it comes to shawarma, if the quality of beef don't meet our standard, we rejected it. We don't serve it to the customer. Up next, kapag nauuso nga ba, sigurado bang papatok ito sa mga Pinoy? Abangan, mamaya. Mga mahilig sa Middle Eastern cuisine, knows nyo ba ang hidden gem na kainang ito sa Quezon City? At 1 million pesos ang kinikita ng shawarma at iba pang dishes dito. Taray! Kakasaro ba ako sa Balut at Penoy Challenge? Siyempre naman, of course! Nasarap ko ngayon ang 4 na iba't ibang flavors ng Balot at Penoy. Wala nang piring-piring to. Full force na lahat ng senses ko. Para mahulaan ang mga flavors na ito, mayroon lang daw akong 1 minute per flavor para manghula. Grabe ha. Let's do this! Ay, naku, may sili pa. Ang anghang? Ang pakaldereta? Apritada? Sisig? Chili flavor. Vinegar? Sweet and sour? Tausi? Ang adobo? Oh. Ano ito? Teka, cheese? Cheesy flavor? Cheesy flavor. Sabi ko sa inyo don't dare me. Okay. Last. Sesame? Sweet and sour? Barbecue? Hindi ko malasahan eh. Barbecue, sweet and sour, adobo. Ano to? Ay, hindi ako mahilig teriyaki. Matapos mabuo ang 4 na flavor, March 17 ngayong taon, opisyal nilang binuksan ang negosyo. Susunod sa Pera Paraan. Taliwas sa inaasahan, kahit na trending noon ang grilled balut, hindi agad tinangkilik ng tao ang kanilang produkto. Una, nangangapa kami, walang bumibili. 4 na araw po kami matumal. Ang inilalako at itinitinda na balut at Penoy, iniihaw na rin ngayon. At hindi lang yan. Dahil may iba't ibang flavors pa raw ito. Anong pauso yan? March 17 ngayong taon, opisyal nilang binuksan ang negosyo. Pero taliwas sa inaasahan, kahit na trending noon ang grilled balut, hindi agad tinangkilik ng tao ang kanilang produkto. Una, nangangapa kami, walang bumibili. Kasi nagugulat sila bakit ganun yung balot, may flavor. 4 na araw po kaming matumal. Halos wala kami nabenta, 30 pieces lang, isang tray lang po yun talaga. Ang ginawa ko po, ginamit ko po yung social media para doon po mapakilala yung business ko. Minarket ko siya. Nagulat ako, pagdating namin ng 5 days, ayun na, marami na nagpupuntaan na mga galing sa mga laking lugar, mga nakakotse pa. Papakita ko po sa inyo kung paano ginagawa ang aming flavored grilled balot Penoy, ang aming bestseller na teriyaki sauce. Una, ilagay sa kaldero ang lahat ng ingredients. Patuloy lang na haluin ng sauce hanggang sa makuha ang tamang lapot. Ngayon tapos na ang ating teriyaki sauce, ang susunod natin gagawin ang ating adobo sauce. Igisa ang bawang, isunod ang toyo, oyster sauce, suka at mga panimpla. Dahil tapos natin lutuin ang ating teriyaki at adobo sauce, pwede na natin siya ilagay sa ating Penoy at balot.
ito sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. At voila! Ang flavored grilled balut at penoy na version ni Patrick. Wala pang 2 buwan mula nang magbukas pero humahataw na raw agad sina Patrick sa dami ng benta. At ng mga taon bumibili. Bukod pa doon, pag nagdi-deliver kami ng goods, pag dumarating sa kanila, malamig na. Kaya ginawa ko, nagbukas ako ng franchise, 1 municipality, 1 franchise only. Para po kumita lahat ng franchise ko. Sa ngayon na sa 10 pa lang daw ay madiskarte na talaga si Patrick. High school po ako, pag wala po akong pasok, bakasyon, nagtitinda po ako ng uniform sa Divisoria. Pagdating naman ng kolehiyo ay nag-working student siya at nagtrabaho sa isang restaurant. Gusto niya raw kasi makatulong sa tatay niya sa pagpapaaral sa kanya dahil panganay siya sa 4 na magkakapatid. Pero bago pa siya makatapos, may isang pangyayaring nagpabago sa buhay niya. Nag-aaral po kami parehas. 3 months pa lang kami. Nabuntis ko na po siya. Yun na po yung pinakamalaking nangyari sa buhay ko na paano ko to sisimulan? Paano ko to gagawin? Saan ako magsisimula? Saan ko kukunin yung panggatas na ito, ganito, ganyan? Nilakasan ko yung loob ko. Wala, andito na to. Mas gagalingan ko. Lahat ng sideline pinasok ko para po sa kanya. Para paglabas niya, may mga konting ipon. Pinagsabay-sabay ni Patrick ang pag-aaral, pagtatrabaho at pagiging ama. Nakatapos siya sa kursong Customs Administration pero bago pa man makahanap ng trabaho na ayon sa kursong tinapos, dumating naman ang pandemya. Nagtinda po ako ng face mask, face shield, pati mo yung mga electric cooler, cup. Nagtinda rin po ako ng mga t-shirt. Pasok po tayo sa food. Ang una ko po naging negosyo, chicken inasal. 4 days lang, hindi siya nag-click. Pagtapos po nun, favorite recipe ng lola ko yung kare-kare, bagnet. Nag-click naman po siya, tumagal din siya ng 2 weeks. Kaso nga po, nagsawa yung tao. Hanggang sa nawala rin po. Sa kabila ng mga pinagdaanan ni Patrick, hindi siya kailanman pinanghinaan ng loob dahil sa inspirasyong ibinibigay ng kanyang mag-ina. Pag-aanak po talaga, hindi madaling bagay sa buhay natin. Parang magkaroon ka na ng parang kabiyak mo niyan eh. Bukod sa asawa, meron kang anak. Lahat po ng ginagawa ko para po sa kanya. Mabigay ko lang po yung pangangailangan niya, sobrang saya ko na po nun. At para naman sa mga ilang beses nang sumubok magnegosyo pero palaging olats, may payo si Patrick. Huwag mo sayangin yung pagkakataon dahil habang buhay tayo, may pagkakataon. Hindi po tayo naubusan ng pagkakataon. Saka sobrang dami pong pwedeng inegosyo. Nasa iyo na lang yan kung paano mo gagalawan, paano mo sisipagan. Dire-diretso lang, huwag kang hihinto. Dahil pag huminto ka, parang hininto mo na rin yung pangarap. Sa negosyo, hindi naman masamang makiuso. Kadalasan pa nga, ang uso ang mas mabenta sa tao. Siguraduhin mo lang naisipan ito ng bago para sa oras na malaos ang uso, hindi ka pagsasawaan ng iyong parokyano. Susunod sa Pera Paraan. Huyo kayo ang banat ng bayong na ito. Alamin kung paano siya nakarating sa mall, ibang bansa, at kinagigiliwan ng mga celebrity. Ma'am, sisyo nyo, naging inspirasyon para sa isang obra. Ano kaya ang magiging itsura ng bayong na ito? Mga mamshi at papshi, maniniwala ba kayo na ang makukulay ng mga bayong na ito ay nakapagdadala ng kitang 6 digits kada buwan? Sounds interesting. Ito na naman po tayo mga mamshi at papshi. Meron na naman ho silang ipapagawa sa akin. So meron ho tayo mga art materials dito ay saka itong bayong. In 10 minutes, kailangan kong mapaganda ang bayong na ito. Ay, hindi ko alam kung watch and learn. Watch it na lang. Dahil this is where I belong. O ha? Challenge talaga to. Ang hirap kaya. Baka ibig sa gumanda itong bayong na to, lalong pumangit, ha? Ito parang may enlargement of the heart. Oy, mahirap mag-paint, ha? Hindi madali, ha? Ito, best effort na nga ito, eh. Tapos binigyan pa ako ng time constraint. Pero, at least, di ba, best effort ito. Tingin ko naman yung maganda. Sa paningin ko lang naman. So, ito yung aking best effort. And tada! Ang aking heart shape na triple color. Yan. O, dahil meron talaga ho tayong magaling na magaling sa pagpapaganda ng mga bayong. Ben, show me your bayong! Presenting Anthony
24 na taong gulang mula sa Pandi, Bulacan. Siya ang may-ari ng ALM Hand-Painted Bayong Collection. Nag-start po siya nung pandemic year 2021. Nag-aral pa po ako and then online class po kami sa Iris, Manila. Parang marami pa kasing time para gumawa sa bahay kasi online class. Naisipan ko po siya gawin sa bayong kasi mahilig na talaga ako mag-paint since bata pa. Graduating student sa kursong Fine Arts si Anthony. Dito raw siya mas nahasa sa pagpinta at naging mas malikhain. Marami po kasi sa kabataan ngayon, pag nakakita sila ng bayong, parang lagay na siya ng basura Lagay na lang ng kung ano-ano. Part siya ng kultura, kaya naisipan ko na i-innovate siya, dagdagan ng palamuti, nadagdagan natin ng marami pang kulay para mas ma-appreciate natin yung mga bayong na akala natin basura na o akala natin pampalengke lang. Kumbaga, yan yung sinasabi nila na bayong sa makabagong panahon. Ang mga obrang bayong ni Anthony na ibebenta raw niya mula 300 hanggang 2,000 pesos. Depende sa laki at design. Lahat ng ito nagsimula raw sa puhunan na 1,000 pesos. Nag-try ako mag-post sa social media. Tapos hindi ko po in-expect na marami pong tao na mag-comment. Akala po nila, nagbibenta ako ng bayong. Doon na po nag-start na may nag-chat sa akin, may nagko-comment. Gawa mo ko nito, gawa mo ko niyan. Kaya po parang naisip ko na parang may potential. Dito na napagdesisyonan ni Anthony na subukang bumili ng 10 yaring bayong sa halagang 5,000 pesos. Sa ngayon, kumikita na raw siya mula 150 hanggang 170,000 pesos kada buwan. Yung range po namin, every Christmas, nasa 200 plus po siya. And then kapag mga normal days naman po siya, mga January, February, nasa hundreds na po siya, nag-almost half yung sales po namin. Challenging daw talaga para kay Anthony ang pagiging isang working student. Mahirap din po talaga. Nahahati po kasi yung schedules. Nung nag-start na po kami mag-display sa malls, tapos dito po ako umuwi sa Pande, talagang nahirapan po ako kasi talagang on hand po talaga ako Ako po yung nagpipaint, tapos ako yung magkakabit ng accessories, ako yung makikipag-usap sa kung sinong tao na kakailanganan namin para sa products namin. Tapos nag-aaral pa po ako, iniisip ko po yung projects namin, yung schedule. Struggle po talaga sa akin, pagsabayin po, pero awa naman ang po niyan Diyos, nagagawa naman po siya ng paraan. Para sa isang batang negosyante, very good ka sa sipag at diskarte mo, Anthony. At dahil gandang-ganda ako sa mga disenyo mo, sa mga bayong, beke naman, pwede mo akong ipinta. Yan lang po ba, Ma'am si Susan? Wait, I'll show you what I've got. Mapaninindigan kaya ni Anthony ang ganda ko? Charot lang, mga mamshi at papshi. Abangan natin mamaya kung ano ang kalalabasan. Mapapa-I love bayong naman kaya ang ating mga mamshi at papshi? Nasasabi ko talagang matibay. Madalas talaga ito ginagamit sa mga picnic, sa mga outings, itong bayong. Yung pagkakagawa ng handle niya, imbis na masakit, ay nilagyan nila ng cover na ganito. So, nagiging masarap na siyang dalhin, hawakan. Quality, pinaghirapan. Sabihin man nating makalumang produkto, pero ginamitan ng makabagong disenyo. Maseraw sa ngayon si Anthony dahil maging ang ilang mga kaklase niya, nabigyan niya ng mapagkakakitaan at natutustusan ng kanilang pag-aaral. Kumikita raw mga artist nila mula 150 hanggang 500 pesos bawat bayong, depende sa laki at disenyo na gagawin. Nakapag-paint po ako, na-enhance ko po yung skills ko. Meron po akong pandagdag allowance. At the same time po, nag-enjoy din po ako kasi yan po yung hobby ko, mag-paint. Ang mga bayong ni Anthony, world class at pang-fashion show na nga, ginagamit pa ng mga kilalang celebrity. At kung dati, nasa bahay lang nakapwesto ang mga bayong niya, ngayon, nasa mall na. Pinarangalan din ang mga bayong na pinaghirapan ni Anthony bilang Best Innovative Hand-Painted Bayong ng kanilang paaralan at Best Presenter sa kanilang lugar sa Bulacan. Balita ko, malapit na daw yung graduation nyo. Sa August po. Malapit na nga. Pwede mo na tanggalin yung pireng? Nakita mo yung munti namin regalo para sa inyo. Tantananan! At para mas marami matulungan ng mga klase si Anthony, handog natin ang additional bayong para sa kanila. Parang ako excited. Tantanan! Oy, iba-ibang color siya. Black, Marami-rami red. po kaming magagawa. Para may benta mo, magamit nyo yung papagbentahan sa gastusin nyo para sa graduation. Okay? Nakakatuwa ka na batang-bata ka pa, pero ang mindset mo is magnegosyo. So, hindi may papayo mo doon sa mga medyo na-discourage o kaya naman na doon sa mga gustong magnegosyo. Maraming tao na
na hindi magtitiwala sa produkto natin. Pero ang pinaka-importante is sundan natin yung puso natin dahil sa ngayon wala man nakaka-appreciate sa mga gawa natin. Pero darating din yung time na manonotice nila at ma-appreciate din nila yung hard works natin. Thank you, Anthony, at regards sa mga classmates mo. And thank you po ma'am sa mga regalo po na binigay niyo po sa akin. At dahil po dyan, meron din po kayong regalo mula po sa akin. Oh my God, that's na! Ang galing mo. Ganun pala dapat ang pag-paint eh. Oh, mga... Ang galing mo naman talaga. Thank you. Ganda ha? Sosyalin ha? O, kita niyo mga mamsi at papsi, perfect ang ganda ko sa ginawang bayong ni Anthony para sa akin, di ba? Hindi sukatan ang pagiging in at puso sa negosyo. Hanggat kaya mong gawing kakaiba ang bagay na gusto mo, tiyak may asensong naghihintay sa'yo. Susunod sa Pera Paraan. Mga mahilig sa Middle Eastern cuisine, knows niyo ba ang hidden gem na kainang ito sa Quezon City? At 1 million pesos ang kinikita ng shawarma at iba pang dishes dito. Taray! Ngayong umaga, magbubakbag tayo ng international cuisine. Ang mga pagkain ito, kayang-kaya raw hulaan. Sa amoy pa lang. Eh, nalalanghap ko na nga ang perfect score ko sa challenge nito, ha? Talaga perfect ko kaya to, ha? Kailangan ko lang pumikit. And in 30 seconds, dapat mahulaan ko ang 5 pagkaing ihahain sa akin. Kaya, kung ready na kayo, ready na rin ako. Timer starts now. Curry. Curry. Biryani. Galing, galing, galing. Ano to? Ang anghang? Hummus? Ang laki. Ano to? Dessert? Ano to? Hindi ko alam. So ito naman, ano to? Bread. Bread ba to? Bread? Para madali lang naman yata to. Di ba shawarma to? I love the food. It's really mouth-watering. Ay, hindi, masarap. Alam mo yung mga, lalo na yung mga Middle Eastern food, masarap talaga yan. Parang, minsan, siyempre pag una natikman mo, parang maninibago ka. Pero pag, you know, you get used to it, it's really good. I love the food. Hindi na kailangan lumipad papuntang Middle East para makatikim ng authentic shawarma, kebab at biryani. Dahil dito lang daw sa Lagro, may isang hole-in-the-wall restaurant na hidden gem for lovers of Middle Eastern cuisine. Pagmamayari ito ni Mamshi Mariam at ng Palestinian niyang hubby na si Caldon. 1986 nang pumunta sa Pilipinas si Caldon para mag-aral ng kursong electrical engineering. Nakilala niya si Mariam at di nagtagal, naging girlfriend niya ito. Gandang pinayarn! Mabait siya. Then we get to know each other. I came to know him. Nagbunga yung pagmamahalan. Then we get married. Para may taguyod ang mag-iina, nagtrabaho si Caldon bilang service staff sa isang restaurant sa Malate, Manila. Makalipas ang ilang taon, lumipat siya sa Qatar Embassy at nagtrabaho bilang translator at accountant for 15 years. Dahil maganda naman ang naging karera rito, hindi na bumalik ng bansang Jordan si Caldon para makasama ang kanyang pamilya. It will be easy for me to continue living here because I almost adapt to the lifestyle here. Compared to take all of them back to Jordan, it will be very hard for them to adapt to the lifestyle there. When it comes also to language barrier, cultural barrier, it's totally different. Dahil magdadalawampung taon ng empleyado, nagsawa at tuluyan siyang nag-resign sa trabaho. During that time when I don't have work, I went back to Jordan. I visited Jordan a few times that during my freelance years. After that, we decided to put our own business. That was in 2017. Namuhunan siya ng kulang-kulang 40,000 pesos na ginamit sa pagsasaayos ng maliit na stall. Ang unang itininda ng mag-asawa.
ang specialty ni Caldon na beef shawarma. Original recipe pa raw ito ng kanyang mga magulang. Beef sirloin daw ang gamit nilang shawarma meat. Secret lang ang marination process ng karne pero umaabot daw sa 15 ang mga sangkap na inihahalo rito para maging malasa. Nung natikman ko yung shawarma namin, kakaiba siya talaga. So iba talaga yung authentic na Arab is. The taste is what's unique about our shawarma. The ingredients, what we are using, it's some of it's not available in Manila. We used to bring it from Jordan. And the way we prepare it. When it comes to shawarma, if the quality of beef don't meet our standard, we rejected it. We don't serve it to the customer. Noong una ay nahirapan daw sila sa pagpapakilala ng negosyo. Sinaga ni Caldon ang mano-manong pamimigay ng flyers sa iba't ibang lugar sa Lagro at Fairview. Very hardworking talaga siya. Kami yung siya nung mamalengke, hirap na hirap siya. Sabi ko, gulang si Tat, sabi ko, balang araw, lalaki yung restaurant. Yung sinabi ko sa kanila. But the way I started it, that time I started it, I don't have Facebook, meaning I don't have access to any social media. I distribute the flyers myself. Then, and my daughter, Hannah Asad, she's the one who started promoting the restaurant in the social media. She's the one who created the Facebook page of the Melting Potluck. And through social media, ang layo po nung naging reach. So, social media was really a big boost to our business talaga. It's because very catchy and appealing yung mga photos na pinopost din namin. Kasi usually people are drawn to like restaurants na parang very Instagrammable yan. Kaya hindi na nakapagtatakang mula sa maliit na stall, nakaipon sila para makalipat sa mas malaking kainan noong 2018. Mula sa shawarma rice at shawarma wrap, marami na ang nadagdag sa menu nila. Nariyan ang chicken and beef kebab, chicken and beef biryani, hummus, mautabel, baklava at marami pang iba. Yung iba kasi masyadong matamis, tapos masyadong pang Filipino taste. Ito kasi kinikater niya yung Filipino taste pero hindi far from original like shawarma. Authentic talaga yung lasa. Tsaka yung price, kumbaga, pasok na pasok. Sulit talaga yung price niya. So I tried the chicken biryani and yeah, it's very delicious and it's very good. And it's great to have food close to where we live because it's rarely we find this kind of food. I'm from Sri Lanka, so definitely our taste is somewhat different from what we taste here. This is the Arabian taste, so I love it. Bukod sa regular customers, unti-unti na rin nakilala ng food bloggers ang kanilang restaurant. Ang ilang sikat na food reviewers binigyan ng magandang rating ang The Melting Potluck na nagresulta sa biglang pagdami ng customers nito. Business was good naman even before they started posting us, pero mas lalo lang talagang nag-boom because of the social media presence din ng mga food vloggers. I never doubted that the restaurant will be a success. It was just a matter of time when siya papatok. Lasap na nga ni na Popshi Caldon at Mamshi Mariam ang tagumpay ng negosyo. Mula sa kinikitang 800 pesos kada linggo noon, ngayon ay kaya na nilang kumita ng 1 million pesos at higit pa kada buwan. Grabehan! We've been blessed with the income of our restaurant. We help people, we do our share for friends and other relatives also. Dahil mapagbigay ang mag-asawa, buhos din ang biyaya na dumarating sa kanila. Nakapagpundar sila ng real estate properties at sasakyan at pinaplano na rin magtayo ng isa pang branch. Kaya ang payo ni Popshi Caldon para sa mga tulad niyang expat na gusto rin magtayo ng negosyo rito sa Pilipinas. If you have a knowledge about food, go to culinary business. That's the best. It's tiring, it needs hard working, but it's the best business you can start. Tiwala lang sa sarili na kaya magawa yung gusto mo. Tiyaga lang talaga at saka sipag. Ang pagiging madiskarte, walang pinipiling lugar, panahon o pangyayari. Basta marunong ka makisabay at makibagay, kaya mong mapagtagumpayan ang lahat ng bagay. Kaya
laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Hanggang sa susunod na Sabado, 10:45 ng umaga dito sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa